Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay MAPE Physical Education, Quarter 3, Week 3. Ritmikong gawain. Nasubukan mo na bang kumilos o gumalaw na naaayon sa ritmo ng isang kanta? Naranasan mo na bang sumayaw o subukang ilapat ang iyong paggalaw o kilos sa saliw ng isang tugtog? Sa aralin na ito ay matututuhan mong isagawa ang iba't ibang klase ng kilos na naaayon bilang tugon sa mga tunog na iyong maririnig. Ang bawat pagkilos, kapag isinasagawa sa wasto at sa tamang paraan na may tamang bilis, lakas, at daloy, ay nagiging isang kilos na hindi pangit tingnan at hindi nakasasama sa mga parte ng katawan na ating ginagamit sa naturang pagkilos. Ang ating pagkilos ay maihahalin tulad sa pagsasayaw. May mga kilos tayong isinasagawa sa limitadong pagkilos at may mga kilos na naisasagawa sa malayang pagkilos. Ang mga pagkilos na katulad ng pagsasayaw ay maaaring alinman sa dalawa. Sa ngayon ay mag-aaral tayo ng iba't ibang kilos sa pagsayaw na ating gagamitin sa iba't ibang tugtog o tunog. Narito ang galaw ng paa sa swing step. Paano nga ba gawin ang swing step? So ang galaw na gagawin natin dito ay step, close, point. Humakbang gamit ang kanang paa, kasunod ng pagsasara ng hakbang gamit ang kaliwang paa. Iangat ang katawan ng bahagya sa pamamagitan ng pagtingkayad o pag-angat gamit ang mga daliri sa paa. Gawin din ito sa kaliwa gamit ang kaliwang paa upang ihakbang kasunod ng pagsara ng kanang paa. Muling iangat ng bahagya ang katawan sa pamamagitan ng pagtingkayad. At narito ang halimbawa ng swing step. Step, close point, step, close point, step, close point, step, close point. Ang sunod naman ay touch step. Ang galaw na ating gagawin ay point, close. Touch step, point, close. Ihakbang ang kanang paa sa pagitan ng harap at kanang bahagi ng iyong pwesto o 45 degrees mula sa harap papuntang kanan. Sa paglapag ng iyong paa, ay ituro gamit ang mga daliri sa paa ang lapag. Isara ang mga paa sa pamamagitan ng pagbalik ng paa sa unang pwesto. Matapos ito ay ihakbang ang kaliwang paa sa harap at kaliwang bahagi ng iyong pwesto o 45 degrees mula sa harap papuntang kaliwa. Muli ay sa paglapag ng iyong kaliwang paa ay ituro ang sahig o lapag gamit ang mga daliri mo sa paa. Mula sa ganitong pwesto ay ibalik ang kaliwang paa sa una nitong pwesto sa pamamagitan ng pagsara ng mga paa gamit ang kaliwang paa na iyong inihakbang. At narito naman ang halimbawa ng touch step. Point, close, point, close, point, close, point, close. Ang sunod naman ay point step. Ang galaw ng paa ay step, point. Point step at ang galaw ng paa ay step, point.
Ihakbang ang kanang paa kasunod ng pagturo gamit ang kaliwang paa papunta sa kaliwa. Kasunod nito ay ihakbang ang kaliwang paa, kasunod naman ang pagturo gamit ang kanang paa. Maaari itong gawin sa kahit anong direksyon. At narito ang halimbawa ng point step. Step, point, step, point, step, point, step, point. Sunod naman ay ang close step at ang galaw ng paa ay step, close. Close step at ang galaw ng paa, step, close. Ihakbang ang kanang paa sa harapang bahagi ng iyong pwesto. Isara ang mga paa gamit ang paghakbang ng kaliwang paa papunta sa kanang paa. Gawin din ito sa kaliwang paa sa pamamagitan ng paghakbang ng kaliwang paa at pagsara ng mga paa gamit ang kanang paa. Maaari itong gawin sa kahit na ano at paanong direksyon. At narito naman ang halimbawa ng close step. Step, close, step, close, step, close, step, close. At ang panghuli ay hop step. Ang galaw ng paa ay step, hop. Hop step at ang galaw ng paa ay step, hop. Humakbang gamit ang kanang paa. Kasunod nito ay paglukso gamit ang kanang paa at pagbagsak gamit pa din ang parehong paa. Kasunod nito ay ang paggawa din nito sa kaliwang paa sa pamamagitan ng paghakbang gamit ang kaliwang paa habang sinusundan ng paglukso gamit pa din ang kaliwang paa at pagbagsak sa parehong paa. At narito naman ang halimbawa ng hop step. Step, hop, step, hop, step, hop, step, hop. Maaaring gamitin ang mga pagkilos ng pagsayaw ng mga ito sa mga tugtog na may 2/4 na metro o sukat. Halimbawa ay ang kantang Pamulinawin. Ang Pamulinawin ay isang kantang Ilocano na patungkol sa matigas na puso ng isang babae. Maaari nating gamitin ang mga kilos sa sayaw sa mga ganitong uri ng awitin. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang iba't ibang kilos pagsayaw na ating inaral sa paksang ito. Hanapin ang mga kilos sa pagsayaw na ito sa puzzle sa ibaba. So narito ang ating mga hahanapin na mga kilos sa pagsayaw. Swing step, touch step, at close step. Narito ang puzzle. Unang hahanapin natin ay ang swing step. Nakikita niyo ba mga bata? Narito ang swing step. Sunod naman na hanapin natin ay ang touch step. Mahusay. At ang panghuli naman ay ang close step. Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin at intindihing mabuti ang bawat pangungusap sa bawat bilang. Tukuyin kung anong kilos sa pagsayaw ang inilalarawan sa bawat pangungusap.
Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na sagutang papel. Sa unang bilang, ang pagsasayaw na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghakbang gamit ang kanang paa na sinusundan ng paglukso at pagbagsak gamit pa din ang parehong paa. Sinusundan ito ng parehong kilos sa kabilang paa. Ano kaya ang sagot? Tama, half step. At sa ikalawang bilang, ang pagsasayaw na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghakbang ng kanang paa kasunod ang pagturo sa sahig gamit ang kaliwang paa. Sinusundan ito ng parehong kilos sa kabilang paa. Anong kilos kaya ng pagsayaw ito? Tama, ito ay point step. Ikatlong bilang, ang pagsasayaw na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paghakbang ng kanang paa, kasunod ang pagsasara ng mga paa gamit ang kaliwang paa. Pagkasara ng mga paa ay ang bahagyang pag-angat ng katawan sa pamamagitan ng pagtingkayad. Sinusundan ito ng parehong kilos sa kabilang paa. Anong kilos ng pagsayaw kaya ito? Tama, ito ay swing step. Ikaapat na bilang. Ang pagsasayaw na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghakbang ng kanang paa sa pagitan ng harap at kanang bahagi ng pwesto ng mananayaw o sa 45 degrees mula sa harap papuntang kanang bahagi ng pwesto. Sa paglapag ng iyong paa, ay ituro gamit ang mga daliri sa paa ang sahig o lapag. Matapos nito ay ibalik ang parehong paa pa din sa una nitong pwesto. Sinusundan ito ng parehong kilos sa kabilang paa. Anong kilos ng pagsayaw kaya ito? Tama, ito ay touch step. At sa panghuling bilang, ang pagsasayaw na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghakbang ng kanang paa sa harapang bahagi ng pwesto. Kasunod nito ay ang pagsasara ng mga paa gamit ang kaliwang paa. Sinusundan ito ng parehong kilos sa kabilang paa. Maaari itong gawin sa kahit na anong direksyon. Anong kilos ng pagsayaw kaya ito? Tama, ito ay close step. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Pumili ng isa sa mga kilos ng pagsasayaw na iyong natutuhan sa araling ito. Iguhit ang kilos sa pagsayaw na ito. Sumulat ng maikling deskripsyon sa kung paano ito na isasagawa. Gawin ang gawaing ito sa isang malinis na papel. So, ang gagawin dito ay pipili ka ng isa sa mga kilos ng pagsasayaw na iyong natutuhan. Tapos, iguguhit mo ito. Halimbawa, ito ang iyong nagustuhan, ang point step. Tapos, sa baba nito ay isulat mo ang deskripsyon o kung paano ito gawin. Kaya, nandito sa ibaba ang deskripsyon o ang hakbang kung paano ito gawin. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ang mga panuto sa ibaba. Gawin ang sinasabi sa bawat panuto. Sagutin ang mga katanungan pagkatapos gawin ang mga nakasaad sa panuto. Isulat ang sagot sa isang malinis na sagutang papel. Mga panuto. Pag-ensayuhan
ang bawat kilos sa pagsayaw na ating inaral. So gagawin nyo ay mag-e-ensayo kayo doon sa mga kilos sa pagsasayaw na ating inaral. Sunod ay isagawa ang sumusunod na simpleng sayaw at ritmikong kombinasyon sa wastong paraan at sa nakasaad na bilang. So gagawa kayo ng swing step na may 16 counts. Pagkatapos nun, gagawa kayo ng touch step, 16 counts din. Point step naman, meron ding 16 counts. Close step, 16 counts. At half step, 16 counts. Sa ikatlong panuto, pakinggan at aralin ang ritmo ng kantang pamulinawin. So, ang gagawin nyo ay papakinggan nyo at aaralin ninyo ang ritmo ng kantang yon. At sa pang-apat na panuto, isalin at isagawa ang mga simpleng sayaw at ritmikong kombinasyon na nakasulat sa itaas kasabay ng kantang pamulinawin. So, ipapatugtog ninyo ang pamulinawin at dahil naaral nyo na ang ritmo nito, sasabayan nyo na ito ng mga steps. Ang swing step, touch step, point step, close step, at half step. Gagawin nyo ito na may 16 counts. Pagkatapos ninyong gawin ang lahat ng mga panuto kanina, ay sasagutan ninyo ang mga tanong. Ano ang iyong naramdaman sa paggawa ng mga kilos sa pagsayaw na ating pinag-aralan? Ikaw ba ay nasiyahan, natuwa, o masaya? Ikalawang tanong, alin sa mga kilos na ito ang nahirapan kang maisagawa ng wasto at bakit? So, alin doon sa mga kilos sa pagsayaw ang nahirapan ka? Ito ba yung swing step, touch step, point step, close step, or half step? At bakit ka nahirapan? Sa ikatlong tanong, alin sa mga kilos na ito ang nadalian kang maisagawa ng wasto? So, pipili ka ulit doon sa mga 5 step kung alin doon ang mas madali para sa iyo. At sasagutin mo naman kung bakit iyon ang napili mo. Sa ika-4 na tanong, ano ang iyong napansin o naramdaman habang isinasagawa ang mga simpleng sayaw at ritmikong kombinasyon sa saliw ng kantang pamulinawin? So, ano ang iyong napansin or naramdaman habang isinasagawa iyong sayaw? Sasagutin mo ito. At sa pang-5 tanong, ano ang iyong natutuhan sa ating isinagawang aktibidad o gawain? So, isusulat ninyo ang sagot kung ano ang iyong natutuhan. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Pakinggan ang kantang Sitsiritsit. Isagawa ang parehong sayaw at bilang mula sa naunang gawain sa kantang ito. Matapos maisagawa ay sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa isang malinis na sagutang papel. So kung kanina ginawa ninyo ang lahat ng steps or kilos sa pagsayaw katulad ng swing step, touch step, point step, close step, at half step sa kantang pamulinawin, gagawin nyo ulit ito pero sa kantang Sitsiritsit. Pagkatapos nun ay sasagutan natin ang mga tanong. Sa unang tanong, nagtugma ba ang sayaw na ginawa natin sa pamulinawin sa kantang Sitsiritsit? At bakit? Ang sagot ay, opo, ito ay nagtugma dahil pareho ang kanilang palakumpasan. Sa ikalawang tanong,
Ano ang pagkakapareho ng kantang Pamulinawin sa kantang Sitsiritsit? Ang sagot natin ay pareho ang palakumpasan na nasa 2/4. At sa huling tanong, ano ang iyong natutuhan sa paglalapat ng parehong sayaw sa Pamulinawin sa kantang Sitsiritsit? Magkapareho ang kanilang hakbang. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Humanap ng 5 pang awiting may 2/4 na metro o sukat. Maaaring humingi ng tulong sa mga nakatatanda o kung sino man nakasama mo sa bahay. Isa-isahin ang mga ito. Isulat ang iyong mga sagot sa isang malinis na sagutang papel. So, meron ako ditong mga halimbawa ng mga kantang nasa 2/4 ang sukat. Ito ay Pamulinawin, Sitsiritsit, Leron-Leron Sinta, Paru-Parong Bukid, at Lupang Hinirang. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Pumili ng isa sa mga kantang naisulat mo bilang sagot sa naunang gawain. Pakinggan at araling mabuti ang awiting ito. Gumawa ng simpleng sayaw at ritmikong kombinasyon sa wastong bilang ng napili mong kanta gamit ang mga kilos na naituro sa aralin. Isulat ang nagawa mong sayaw sa isang malinis na sagutang papel. So, ang gagawin mo sa gawaing ito ay pipili ka ng kanta na merong 2/4 na sukat. Pagkatapos ay gagawan mo ito ng simpleng sayaw at ritmikong kombinasyon. Pagkatapos ay isusulat mo dito ang mga steps o mga simpleng sayaw na iyong nagawa. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Sagutan at kumpletuhin ang talahanayan sa ibaba. Lagyan ng check ang hanay ng nakangiting emoticon kung ang kilos na nakasaad ay naisasagawa ng wasto. Lagyan naman ng check ang hanay ng malungkot na emoticon kung ang kilos na nakasaad ay hindi mo naisasagawa ng wasto. At narito ang talahanayan. Half step, kung ito ay iyong naisagawa ng wasto, i-check mo ang masayang mukha. Kapag hindi naman, ay i-check mo ang malungkot na mukha. Ganon din ang gagawin sa touch step, swing step, close step, at point step. At para sa ating assimilation, punan ang patlang ng wastong salita. At para sa ating assimilation, punan ang patlang ng wastong salita. Isulat sa sagutang papel. Makikita natin sa ibaba ang mga pagpipiliang sagot. Pagsasayaw, masigla, sitsiritsit, pamulinawin, kultura at tradisyon. Ang patlang ay isang paraan upang... Ano kaya ang sagot? Tama, pagsasayaw. Mapanitiling patlang ang ating pangangatawan. Ano kaya ang sagot? Tama, masigla. Sa saliw ng mga awiting Pilipino tulad ng patlang at patlang, ano kaya ang dalawang awiting Pilipino na ito? Tama, ito ay Pamulinawin at Sitsiritsit. Ay hindi mo lang natututunang sumayaw kundi pati na rin ang magpahalaga sa sarili nating patlang at patlang. Ang sagot ay
kultura at tradisyon. Basahin natin ito ng buo. Ang pagsasayaw ay isang paraan upang mapanatiling masigla ang ating pangangatawan. Sa saliw ng mga awiting Pilipino tulad ng Pamulinawin at Siritsit, ay hindi mo lang natututunang sumayaw kundi pati na rin ang magpahalaga sa sarili nating kultura at tradisyon. Hanggang sa muli mga bata!